Ang tagumpay ng isang tao ay nakukuha sa pagiging self-awareness, disiplina at willingness na magbago. Sa pamagitan ng pagtanggal o pag-alis ng 10 bagay na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ang mga ito ay ang malulupit na pamamaraan lamang. Nasa sa inyo pa rin kung gusto nyong umasinso. Pero bago po ang lahat, siyempre hindi ako makakalimot na magpapasalamat sa inyong lahat sa inyong pagtitiis para subaybayan ang ating munting channel. Hayaan nyo po at nasisigurado ko na hindi sayang ang oras nyo sa mga video ko. At kung ready ka na, tara! Number 1, unahin mo muna mahalin ang iyong sarili. Marami tayong mga kababayan na lumayo sa pamilya para maghanap buhay, para matulungan ang pamilya, para mabigay ang mga pangangailangan nito. Pero nakakalungkot isipin na may mga taong natulungan mo kasabay ng paglipas ng panahon ay unti-unting nagbabago. Ang masakit dito, sa mga taong ito nakatuon ang atensyon mo. Halos buong buhay na pagtatrabaho mo, binibigay mo sa kanila. Nakalimutan mo na ang sarili mo, hindi ka na nagtira para sa sarili mong buhay. Huwag mo sabihin na bata ka pa sa ngayon dahil napakabilis lang ng panahon. Hindi masama ang tumulong pero huwag mong kalimutan ang sarili mo. Huwag mo sanang hintayin na magsisisi ka na lang pagdating ng araw. Tulungan mo muna ang sarili mo na makatayo sa sarili nitong paa. Mahalin mo ang sarili mo, pahalagahan mo ang sarili mo. Kasi pag nagawa mo ang mga ito, baka magugulat ka kung ano pa ang kayang gawin nito. Number 2, bukas na lang. Pagpapaliban o tinatawag ito sa English na procrastination. Kung gusto mong umasinso sa buhay, tigilan mo ang mga ito. Ang pagpapaliban ng mga mahalagang gawain kasi hindi mo dito namamalayan ang paglipas ng panahon kasabay ng pagkawala ng magagandang opportunity na meron ka. Kung ginawa mo kaagad ang mga gawain na meron ka ngayon, tulad ng palagi kong sinasabi na kapag nagsasayang ka ng oras o dinidili mo yung mga bagay-bagay, lalo na kung may kaugnayan ito sa mga pangarap mo na dapat matagal mo nang nasimulan o natapos, alam mo bang pinabagal din ito ang tagumpay mo? Isang malaking halimbawa dito ay kung nauuna ka sa mga bagay-bagay tulad ng pag-aaral, nauuna kang nakahanap ng trabaho, nauuna kang nakapag-ipon, ay sigurado na malaki ang chance mo na maunang makaahon sa buhay kumpara sa mga classmate mo na nakatanbay lang hanggang sa ngayon. Sa buhay natin, hindi ibig sabihin na bata pa tayo, marami pa tayong oras, ay magsasayang na lang tayo ng oras dahil walang sino man sa atin ang nakakaalam kung ano ang mangyayari bukas. Number 3, huwag mo isiksik ang sarili mo sa mga taong ayaw sa'yo. Kultura na yata nating mga Pilipino na gusto natin na mabango at maganda tayo sa paningin ng iba. Pero gusto kong sabihin sa iyo na huwag mong ipilit ang sarili mo sa iba kung ayaw naman nila sa iyo o wala naman silang pakialam sa iyo. O di kaya ay sa mga taong nakikiasyoso lang naman sa buhay mo. Ang mabuti mong gawin ay gawin mo lang ang mga bagay na sa tingin mo makakatulong sa iyo sa pag-asinso na walang inargabyadong tao. Gawin mo ang mga bagay na makapagpasaya sa iyo, hindi yung mga bagay na nakapagpapasaya sa kapitbahay mo. Halimbawa dito sa mga ambagan, mas kilala ka kung mas malaki ang ambag mo. Dahil gusto mong makilala, nag-aambag ka rin ng malaki kahit kinakapos ka na. Tulad ng mga handaan, ipapangutang mo pa para sabihin lang na may kaya ka. Na pwede naman mairaos ang selebrasyon na simple lang kasi nga may hinahangad ka na makilala ka. Okay lang sana ito kung totoong mayaman ka na. Iilan lang ang mga ito na dapat mo tigilan para makaahon ka na. Number 4, tigilan mong pagsabay-sabayin ang mga gawain. Multitasking ito kung tawagin sa English. Oo naman, may pagkakataon talaga na umuubra din naman ang ganito, ang pagiging multitasking ka sa mga gawain. Pero madalas ang mga gawain na ganito ay nagpapababa ng iyong productivity. At madalas ito din ang nakakasira ng outcome ng trabaho mo. Kung maaari lang, huwag mo itong gawin. Isa-isa lang. Mag-focus ka muna sa isa. Dahil ang ganitong pamamaraan ay kayang magbigay sa iyo ng tamang concentration para sa isang bagay. At hindi lang yan. Pag nakapokus ka kasi maganda din ang quality at kalalabasan ng iyong ginagawa. Aanin mo naman kung sabay-sabay mong tinapos ang tasking mo, kung kailangan naman itong ulitin dahil hindi maganda ang resulta nito. Hindi lang pera ang nasayang mo dito, pati na rin ang oras mo. Number 5, huwag masyadong perpekto. Kapag naging kaugalian mo ang pagiging perpekto, kapag napasobra, hindi na rin ito maganda. Ang tawag nito sa English, perfectionist. Posibleng maging hadlang pa kasi ito sa mga bagay na dapat mo nang inumpisahan sa ngayon. Pero hindi mo magawa-gawa dahil gusto mong maging perfect muna ang lahat.
ang trabaho, oras at pati pag-uumpisa mo sa pagninegosyo. Sa sobrang pag-iisip mo sa mga yan at naghihintay na maging perfect ang mga bagay na yan, kailan ka pa makapag-uumpisa? Pwede naman nasubukan ng isang bagay na ang iisipin mo kung paano palaguin ito. Skills, trabaho, pag-uumpisa ng negosyo ng dahan-dahan. Hindi naman kailangan na maging perfect kaagad ang lahat. Tandaan mo palagi, walang perfecto sa mundong ito o sitwasyon. Kaya kung hinihintay mo ang tamang timing, promise hindi ito darating sa iyo. Kung meron man ito, tulad ng paulit-ulit ko nang sinasabi, ang tamang oras ay ngayon. Number 6, tigilan mo ang salitang negatibo. Kung gusto mong magtagumpay sa buhay, tigilan mo ang mga ito, mga salita at pag-iisip ng mga negatibo. Pinipigilan kasi nito ang pagkakaroon mo ng tiwala sa iyong sarili o sariling kakayahan. Hindi ka makakarating sa iyong paparoonan kung hindi ka magtitiwala sa sarili mo at kaya mo. Tulad ng positibong pag-iisip, ang negatibong pag-iisip ay may malaking impact para sa iyong tagumpay. Sinisira kasi nito ang diskarte mo, tulad ng pag-iisip na hindi ito gagana, baka maging failure lang ako nito o malulugi lang ako. Mga bagay na hindi pa naman nangyayari pero ini-expect mo na. Pwede naman baliktarin mo ang iniisip mo pabor sa positive na outcome. Oo, may chance naman ito na mangyayari pero wala pa tayo doon, di ba? Huwag mo kalimutan na ang pagiging positive mindset ay nagbibigay ito ng positive energy o positive result. Kaya bakit ka pa mag-isip ng negative? Pwede namang positive. Kung pag-alala lang naman ang ibibigay nito sa iyo. Number 7, bakit ka ba takot sa failure? Ang salitang ito mas lalong marami ang naghirap dahil natatakot ang ilan sa atin na trabahuin ang mga pangarap dahil lang sa salitang failure. Isang bagay ito na dapat mo tigilan. Bakit ka ba natatakot sa failure? Ang salitang ito ay nagtuturo lamang ng mga aral sa buhay na magagamit natin papunta sa ating kanya-kanyang layunin o sa tagumpay. Kailan ka ba maniniwala sa mga nagpapatunay na ang failure ay kasama ito para maging matagumpay ka sa buhay? Ang may-ari ng KFC na si Colonel Sander na binansagang kakambal ng kabiguan dahil sa samut-saring pagkabigo na pinagdaanan sa buhay bago narating ang salitang success. Alam mo ba, hindi talaga uusad ang buhay mo kung takot ka mabigo. Ang kabiguan ay bahagi talaga ito sa proseso. Walang makakarating sa tagumpay kung hindi dadaan dito. Number 8, itigil mo na ang pagdadahilan palagi. Kung isa ka sa mga taong gustong makahon sa kahirapan, itigil mo na ito, ang pagdadahilan o excuses. Hindi ako makapagnegosyo dahil wala akong puhunan. Alam mo naman pala na wala kang puhunan. Ano ngayon ang hinihintay mo? Ang mabagsakan ka ng pera para may pangpuhunan ka? Sa tingin mo ba may magbibigay sa iyo ng pera para pangpuhunan? Malabo itong mangyari. Kumilos ka na ngayon, maghanap ka ng trabaho. Kung sabihin mo naman hindi ka makapag-ipon dahil maliit lang ang sahod mo, alam mo naman palang maliit. Ano ang gagawin mo ngayon? Lahat ng excuses mo may mga solusyon. Ayaw mo lang talaga gawin para may dahilan ka. Kung gusto mo talagang yumaman, dapat no excuses. Mahiya naman tayo sa mga PWD na nakapagtrabaho pa. Ikaw pa kaya na malakas at kumpleto ang pangangatawan? Gusto kong malaman mo na ang mga dahilan mo ay pinipigilan nito ang pagyaman mo. Dapat isit mo palagi ang mindset mo na nakapokus sa solusyon, wag sa problema. Number 9, naging kampante ka kasi. Ang pagiging kampante, okay lang naman ito. Ang hindi okay ay yung masyado kang umaasa kung may problema ka, may tutulong sa'yo. Hindi ito maganda. Dapat matuto kang tumayo sa iyong sariling paa. Hindi ibig sabihin na nandyan naman ang pamilya mo, kaibigan mo, andyan naman ang gobyerno, ay magiging kampante ka na. Tandaan mo, hindi habang buhay kasama mo magulang mo para alalayan ka sa lahat ng pangangailangan mo. Subukan mo rin ang iyong kakayahan o sarili na umalis sa kalagayan mo ngayon at sikapin mo na maabot ang tagumpay na deserve para sa iyo. Huwag kang maging kampante dahil mas mabuting magpakahirap ka ngayon dahil malakas ka pa para trabahuin ang mga pangarap mo kaysa kung kailan ugod-ugod ka na tsaka ka pa maghihirap. At hanggang dito na lang po muna ang napakagandang usapan natin sa araw na ito. Alam ko sulit ang oras nyo ngayon. Sana sabay-sabay tayong angat. Paalam.